Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ay, napudot apo na imbang gabigat Malacanang, Mr. President. Anya apo na rigati aga presidente. Ado iti problema iti pagilyan na Mr. President, ha? Kaya lang Mr. President, kung gusto mo talagang mawakasan na ang mga pogo, ha? Dito sa ating bansa, ha? Abay, siguro Mr. President, basta bigyan nyo ng suporta yung mga maunguna dyan, ha? Ayan, maski sino ang masagasaan, dapat walang padri-padrino dyan na Mr. President, ha? Siguro pagka gusto matapos ang pogo dito sa Metro Manila lang, ibalik nyo itong si dating NCRPO Chief Major General Sidney Hernia at si Major General Ronnie Carriaga ng Anti-Cybercrime Group, yung nasa ACG. Kailangan natin sila, Mr. President. Yan ang mga general na may bayag. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Oy, good morning paring Harry D. Ha? Ikaw pala paring Harry D. Ba't ngayon mo lang in-senior sa akin ito, ha? At ito pa lang si Justice Sam Martires, ha? Abay, nagtitiktok ka na pala, Justice, ha? Alam po niyo, mahabigan ni maganda yung sinabi ni Justice Sam Martires. Abay, ang sabi po ni Justice Sam Martires, apulo ka sa Bersamin, ha? Ayan, talagang Mr. President, ang sabi po ng ombudsman natin, lumalala na ang graft and corruption sa ating bansa. Ayan, abay, hindi na mapipigil. Abay, sabi ni Justice Sam, abay, during our lifetime, mukhang hindi matitigil ang corruption na. Parang parang endemic na po ang korupsyon dito sa ating bansa, ha? At ano ba? parang fashion na. Iba rin ang explanation ni Justice sa ha? Parang fashion na po ang graft and corruption, parang fad na ngayon. At ang malupit pa rito, mga kaibigan, abay, tumataas na pati ang corruption, hindi lamang daw sa Bureau of Customs. Apo Commissioner Bian Rubio, ha? Alexander the Great, ha? Mr. Collector Patek Philip, ha? Ayan. Aba, pati daw yung mga ensya po ng pamahalang mga kaibigan na tatahitahimik. Abay, ang sabi ng Mr. Ombudsman sa Martires, abay, dyan pala ay mas malala pa ang graft and corruption. Ayan. Abay, talaga namang iba ngayon, ha? At ang sabi po ng Justice Sam, ayan, ang kailangan daw po maibigan para matigil ang corruption. Sabi niya, what we need now is to fight corruption. So, is to introduce a subject through a law. Ayan, yung based on good manners and right conduct. That is God-centered. Yan ang kailangan natin, ha? Abay, Justice Sam Martires, Romy Gonzales, Jomar, ha? Abay, pwede na yata nating ilunsad ang ano, ha?
Sam Martires for President movement. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Ano nga daw, Noy? Parang fashion na raw ang corruption. Ha? At siyempre, pagka involved ka sa corruption, marami kang pera, ayan, may power. Ha? Sikat ka. Abay, bata pa naman si ilang taon ka na ba, Justice Sam? Ha? Romy, ha? Jomar, ilang taon na ba itong si Justice Sam? Kung mag-retire siya sa June sa ombudsman, ayan, baka pwedeng i-launch natin yung Sam Martires for President, ha? Isa lang ang kanyang kampanya, ha? Ayan, labanan ang korupsyon. Ayan, korupsyon, ha? At pwede natin itandem Mista Bobby Yap dito si Mista. Ayan, si Mayor General Benji Magalong. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Yan ang problema natin, Noy. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Hindi nga tayo happy, Manong Johnny, ha? Yan, dahil, siyempre sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ha? Nakikita ni Justice Sam Martires ang complaints, ha? Mga reklamo ng korupsyon sa ombudsman, ha? So lahat na ng uri ng korupsyon palagay ko yung natunghayan na nitong si Justice Sam Martires. Ayan. Ilan taon ka na ba, Justice, ha? Ayan, bata pa ito, mukhang matanda na lang kasi puti na ang buhok sabi ko nung nagkakape kami minsan, sabi ko, Justice, ba't ayaw mo nga magpakulay? Sabi niya, wala sabi niya, tama na itong puti ang buhok ko. Ayan, kulayan mo para bumata ka. Sabi ko, hindi na, allergy ako sa jobos sabi Init ng panahon, daming sunog. Kaya ingat-ingat po, ha? Summer breeze pero hindi tayo nare-relax dito Summer breeze makes me feel fine. Hindi nga pati mga estudyante ngayon abay dahil sa init po mahabigan, dahil mataas ang heat index ayan, marami pa ring eskwelahan dito sa Metro Manila at mga karatig probinsya ang nag-suspend pa rin po ng mga klase, ha? Iba talaga ang panahon na climate change, ha? So ano ang solusyon? Aba, sabi nga natin Bureau Civil Secretary Sani Angara, ha? Ayan, USEC try, ha? Gawin natin yung baka pwedeng sabi nila yun daw mga pork barrel ng mga congressmen, senators, baka daw pwedeng ilaan sa modernization ng ating armed forces, pambili ng barko ng Navy at Coast Guard, baka pwede rin maglaan ng pambili ng aircon at saka mga electric fan. Damdamin Bayan. Ano ba ang latest sa Malacanang, Miss Let? Ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Abay, ang Malacanang tiniyak na babantayan na ang posibleng epekto sa presyo ng mga produkto dahil sa pagtaas ng toll fee sa NLEX. Yan na nga bang sinasabi natin ha? Ayan, anyway, alamin nga natin kung paano nga gagawin Mr. President, ha? Abay, tumas na ang toll fee, chain reaction niya na parang pagtaas lang ng ng petroleum products ha? Abay, pagka tumas ang petroleum products, abay, chain reaction, pasahe, ayan, at siyempre yung mga binibiyaheng kalakal, tataas din yan. Damdamin Bayan. Alamin na natin ang latest mula sa Malacanang. RH number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let, paano babantayan yan?
Aminado Lakay ang Malacanang na hindi naiiwasang magkaroon ng epekto sa mga produkto ang pagtaas ng delivery cost. Pahayag ito ng palasyo sa pangambang magkaroon ng domino effect ang ipinatupad na increase sa toll fees sa NLEX. Pero pagtiyak ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, babantayan nila ito sa pamamagitan ng Department of Trade and Industry. Ayon kay Castro, sakaling magkaroon nga ng pagtaas sa presyo ng ilang bilihin, pag-aaralan itong mabuti at sisikaping hindi masyadong mabigat sa taong bayan. Kaugnay naman sa sentimiento ng mga truck owners and organizations, aalamin anya ng palasyo kung may basihan ito para maiparating sa Pangulo at sa kaukulang mga ahensya para magawa ng nararapat na aksyon o solusyon. Narito si Jose Castro. Katulad po ng ginagawa natin, pati po ng DTI, at i-check po natin yung presyo at kung magtataas man po ay dapat lamang reasonable. Pero pag-aaralan pa po yan at para po hindi masyadong makabigat sa taong bayan kung meron man, magkakaroon po ng increase. Samantala ngayong araw Lakay, dahil Tuesday, magkakaroon ng sectoral meeting na pangungunahan ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Lakay? Yan, so maghapon yan, Miss Let, anong sektor, ha? Ang sektor ba ng, ano? Oo, wala pang binabanggit Lakay kung anong sector. Kadalasan kasi pagkatapos na ng meeting o during ng meeting namin nalalaman kung sino yung mga dumarating na opisyal. Kagaya nung nakaraang linggo, ang committee ay DNR. Ay, isa pang tanong dyan, Miss Let, kailan ang punta ng Pangulo Marcos sa Washington? Kailan sila mag-uusap ni President Donald Trump? Wala pa Lakay. May nabanggit dati na March, pero March na wala pa namang abiso ang palasyo. Kadalasan alam ko sa DFA Lakay ang nag-a-announce. DFA. Ang presidente kung saang bansa. Ayan, abay, kailangan paghandaan na ang, alam mo naman ng Trump may topak yan. Oo nga Lakay. Isama si Manny Pacquiao para may kasama sa boxing pag binoxing siya. Huwag naman sanang ganun. Unpredictable itong si Donald Trump Ayan. Akala mo kaibigan yung pala tinatraidor ka. Anyway, kanya-kanyang style yan. Ayan. Kaya lang dapat ingat tayo, ha? Ayan. Baka mamaya bawiin na yung mga typhoon missile sa mga EDCA sites. Oo. At saka baka masumbatan tayo sa mga tulong na ibinigay sa atin ni Biden. Tulong nila. Ayan. Sana'y huwag naman magaya ang Pangulong Marcos kay Zelensky. Ha? Kung sakaling sila ay magkaroon ng pulong, may imbitasyon sa kanya sa White House. Di siya na imbitan natin dito sa Pilipinas. Siya na lang bumisita dito. Sa bagay, nagpunta na siya rito si Donald Trump. Naalala ko dito lang sa tabi ng PICC, di ba? Oo. Sa PICC pa, sa tabi natin. Ha? Ayan, hinarangan pa yung Soto Street doon baka nga mas magandang siya na lang ang imbitahan natin dito. Ayan, oo. Para hindi na bibiyahe yung presidente. Okay, maraming salamat, Ms. Let, mula sa Malacanang. Nangyayaring Zelensky. Good morning, balik sa Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Damdamin Bayan. Samantala, halos 300 pamilya na nasunugan sa Barangay UP Campus. Abay, humingi ng saklolo ngayon sa LGU. Mayor Joy Belmonte na mabigyan ng tulong sa pagpapatayo na natupok ng mga bahay nila. Abay, si DSUD Secretary, ano nga bang pangalan nung sa housing? Kita mo, tahimik na ngayon. Nakalimutan na natin ang pangalan. Anong pangalan nung housing secretary natin? Ha? Abay, sa tagal na di natin narinig, ha? Nawala na yung mga housing project na sabi 1 million na housing project isang taon. Abay, 3 years na ang presidente, ha? Abay, dapat 3 million na ang mga pabahay na pinabibigyan ng gobyerno. Ayun, Jerry Acosar. Nandiyan pa ba siya? Alang niya, di natin narinig ko. Asa na yung mga pabahay? Ayan, yan ang kailangan natin ngayon. Damdamin Bayan. Aris number 5, Val Gonzalez, please come in. Val. Ora.
Mayor, nagpalipas ng gabi sa dalawang evacuation center ang humigit kumulang 2,000 individual mula sa 273 pamilya na nasunugan kahapon ng tanghali sa daang Tubo, Barangay UP Campus, Quezon City. 105 pamilya ang nasa Pook, Amorsolo Covered Court, habang ang 108 pamilya naman ay nasa Tagohoy Covered Court na bahagi pa rin ng barangay. Isa lamang si Nanay Arlene Loreto ang kasama sa nasunugan na natulog sa evacuation center kasamang 4 na anak. Lahat sila'y umaapila na matulungan ng lokal na pamahalaan na magpatayo o makapagpatayo muli ng nasirang bahay. Narito si Nanay Arlene. Gusto po namin sana makabalik po kami sa dati naming tirahan, kahit po bibigyan na lang po kami ng mga materyales para po kami ay makabalik na. Sobrang pong hirap dito sa CR. Pagkilos po namin dito, hirap na hirap po kami. At kagaya sa akin, hindi na po ako nakakapasok sa trabaho. Gawang wala pong maiwan dito sa tent namin. Hindi po namin alam kung paano po kami mabibigyan ng tulong. Wala pong mag-asikaso po talaga. Kaya apektado po talaga yung aming kabuhayan. Anong pagkain nyo ngayong umaga? Wala pa po kami natatanggap na ayuda. Yung kagabi pa po na mga binibigay sa amin, yun lang po yung aming kinakain na yung umaga. Saka marami. Ayan, Val, i-request natin kay Lugaw Queen, kay sa Operation Tulong, ha? Bakit, Miss May? Ayan, magluto kayo ng palugaw, ha? Ayan, at dalhin natin dyan sa mga nasunugan, dyan sa may Barangay UP Campus. Pero sabi nitong si Barangay Kagawad Danilo Arceo Mayor kanina, nung makausap namin, ay mayroon na raw niluluto ngayon doon sa barangay. Dahil malayo, Mayor, doon sa Barangay Hall mismo, yung dalawang evacuation center, dahil sila'y nakiusap lamang sa pamunuan ng UP para doon sa pansamantalang matutuluyan ng mga nasunugan. At ngayong araw, Mayor, sa pamumuno ng kanilang chairman na si Lawrence Mapala, sa makikipagpulong itong barangay sa management ng UP Diliman para sa planong pagbabalik muli o relocation ng mga nasunugang residente, dahil lahat sila ay mga informal settler families, Mayor. Ang dami pala, parang isang barangay na umusbong dyan sa loob ng UP campus mismo, Mayor. Parang panibagong barangay, sa dami ng mga residente pala dyan sa lugar na yan, Mayor. Ito yun para dun sa ating mga kababayan na hindi alam yung lugar. Yan yung sa May City, Garcia, kung galing ka ng Commonwealth Avenue, palabas ng Katipunan Avenue, dun sa ilera ng mga eskwelahan, sa May Ateneo. Gawing kanan, yung mga nagtitinda ng mga halaman at mga puno. Yan yung mga nasunugan kahapon ng tanghali. Abay, manawagan tayo sa mga opisyal ng Quezon City. Sino ba yung mga tatakbong mayor dyan? Ayan, sa susunod na eleksyon. Pero walang kalaban, wala yatang kalaban si Mayor Joy Belmonte ngayon, ano? Wala, Mayor. Wala. Parang tapos kaya pala sa Quezon City. Kaya pala nasilayan na ba si Mayor dyan? Hindi pa? Naghahanda na Mayor yung Quezon City Local Social Service and Development Department. Manawagan tayo kay Mayor Joy Belmonte. Mayor, hindi porke wala kayong kalaban di na kayo kumikilos dyan. Alalahan yung mga kababayan natin na sunugin dyan sa may UP campus. Correct, Mayor. Pero kagabi, ay meron daw isang kumakandidato sa pagka-kongresista. Ang nagtungo na. Welcome lahat yan. Lahat ng mga kandidato, kahit hindi nila distrito yan. Baka pwede kayong tumulong. Ayan, hindi tatanggihan ang mga tulong para dyan. Correct, Mayor. Lalo pat napaka-accessible dun sa mga sasakyan, yung lugar kung saan nangyari at sumiklab yung malaking sunog kahapon sa gitna ng mainit na panahon. Tawagan natin si Secretary Mike Defensor. Secretary Mike, tigil mo na yung golf pot. Baka pwede kang pumasyal dyan, ha? Ayan, sino pa ba? Mayor Bistek. Ayan. Ayan, Mayor Bistek. Sino ba ang congressman dyan? Anong district ba yan? District 4 ng Quezon City. Ang naglalaban dito, Mayor, ay incumbent si Congressman Marvin Rillo. At yung kanyang makakatunggali na nagtungo na kahapon, Mayor, kagabi. Yan yung binabanggit ng mga residente. Si BS, si dating Congressman Pong Sontay.
Si Manong Bimbong Crisologo, baka pwede rin tumulong dyan. Tsaka yung Mr. ni birthday girl, May Mendoza, ha? Yan, Congressman Art Atayde. Arjo Atayde pala. Ang pagtulong naman, bagamat yung dalawang binanggit mayor taga unang distrito, ang pagtulong naman wala namang lugar kung saan. Yung isang kaibigan nga natin sa media kanina nag-transfer ng kanyang pera sa pamamagitan ng GCash. Sino? Bigyan ng tulong yung isang residente kanina dahil yung anak mayor, 3 yung anak single mom. Ayun, antig yung damdamin ng isang kasamahan natin sa media. Nag-transfer ng kanyang pera sa GCash para magamit ng mga residente. Sinong kasama natin sa media? Si Lotto King ba yan? Taga DCXL ba yan? Si Rambo ba yan? Si Rambo mayor. Sabi ko na nga ba ha? Kaya sinuswerte ito sa Lotto ha? Yan, kaya lang, anino niya, nakalimutan niya yata nung tumama sa Lotto. Hindi pa ako pinapainom na emperador. Ayan. At saka Jim's Coffee. Ang papuri sa inyo na mayor ay mula ulo hanggang paa mayor. Ay praise nitong si Rambo Labay mayor. Ang Mr. Teo Macalma. Kinikinaan niya ng lubusan mayor. Ay Rambo, ayan, hindi na Rambo ang pangalan mo. Ayan, Lotto King na raw ngayon. Kaya pinagpapala talaga itong si Rambo. Okay, maraming salamat, Val. Mula sa Quezon City, back to you, Mayor. Kaya ingat-ingat po tayo sa sunog, mga ateng, ha? Ayan, tag-araw po ngayon. Ay, nako talaga. Ang init-init. Kaya mga light materials, pagka nasunog po yan, ang bilis-bilis kumalat. Ayan. Ay, Haji, good morning. Ayan, kumusta ka na, pare ko? Ha? Idol? Sana'y gumaling na siya. Nasa banig ng karamdaman, ha? Ang COMELEC maglalabas ng bagong kautusan versus gun ban violators. Di ba meron pa nga? Ano pang order ang gustong ipalabas ni Chairman Boy George Garcia? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, plano pang higpitan ng Commission on Elections itong regulasyon sa pagbitbit ng baril sa panahon ng halalan. Yan ang isa sa mga tinalakay ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia sa ikalawang Security Task Force meeting na isinagawa sa Campo Crame. Sa ambush interview sa PNP headquarters, sinabi ni Garcia na nakatakda silang maglabas ng panibagong resolusyon sa nasabing usapin. Ito'y para hindi man makaligtas itong mga naaresto ng gun ban violators at posible ring mga sangkot sa pagdadala ng loose firearms. Batay kasi sa pinakahuling tala ng National Election Monitoring Center, halos 1,400 na ang naaresto sa paglabag sa election gun ban. Umabot naman na sa 1,422 ang mga nakukumpiskang baril ng PNP galing sa pinagsamang police operations at checkpoint ng COMELEC. Pakinggan natin si COMELEC Chairman. Tungkol naman sa issue sa mga violation ng gun ban, the COMELEC will be issuing the necessary resolution, corrective measures in order na hindi nakakaligtas yung mga nahuhuli sa gun ban o yung pagdadala ng mga loose firearms natin. Ang tinig ng chairman ng Commission on Elections. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Yan ang nakalungkot din po, mahabigan. Di natin na malaman kung bakit ganun ha. Abay, di ba sila nakikinig ng mga kababayan natin o talagang pasaway ha? Yung gun ban, ang dami ng nahuhuli ha? And so this is Christmas for weak and for strong. Ayan, alam mo po dito sa DZRH mahabigan araw-araw Pasko rito sa amin. Kaya ang ninong ng bayan patuloy pa rin namimigay ng aginaldo, di maubos-ubos ha. Maraming salamat sa ating mga ninong ha. Ayan. Narito muna ang ating bagong lakas promo mula kay Ninong Sherwin. At siya ay nandyan ngayon sa may palengke ng Tondo, Manila. Saan sa Tondo yan, Sherwin? Sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo.
Jerwin, sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon? Lakay, dito nga sa Rojas Palengke, dito sa Rojas Tondo. Palengke. Lakay, lahat halos talaga mabibili mo. May mga karne, may mga gulay, may mga palamig, at ibang mga tinda, may mga alahas. May alahas. Yan, alahas. Alahas. Galing ba Tambunting yan o Villarica? Sa galing yung inyong panindahan, yan, sa Bulacan o ano? Hindi, dito lang sa Quiapo. Galing Quiapo. Ayan, no, ha? Kala ko galing Saudi Arabia. Kaya ba naman na nag-iingat ang laki nung diamante, oh. Gaganda ng mga singsing ni Kuya, ha? Singsing, Ayan. Ko si Brother, yung pumupunta sa atin na kayo sa ayan, yung nagbebenta ng mga relo tsaka mga alahas tsaka AK-47. Oo, yung mga alahas dati ni Brother talagang di hamak na Rolex, yung mga Rolex na tinitignan lakay. Pero dahil mahilig na lakay, mataas ang ice cream. Yan, ang importante magpalamig yan. So kailangan natin yan. Tatay, malakasan lakay na nakatutok sa DZRH. Aba, laka-laka ng TV ni Kuya. Ayan, Batang Quiapo yata yung pinapanood eh. Ako ba yan? Aba, may aquarium pa. Ganda naman na aquarium. Ayan, pwede bang iprito yan? Ayan, pwede ba isigang yan? O si Kuya, ayan. Wala kang audio, Sherwin. Bakit may tuwalya sa ulo si Kuya? Ayan, nainitan ba? May bimpo sa bumbunan. May vertigo. May vertigo si Kuya. Kuya Ben, kaya may bimpo sa ulo. Kuya Ben, dito tayo. Medyo mahina lang yung signal dyan sa loob. Dahil panikongkreto na yung mga budget sa Tondo. Tignan mo naman yung Tondo ngayon. Napaka-unlad na ngayon. At Kuya Ben, malaman na namin na matagal na kayo nakatunin sa Sisari. Matagal na nakatunin sa Sisari. At siyempre dahil nakatunin. Si Kuya Ben tumbling ba ito? Ayan. Tatlo. Sinong tatlong paborito mo? Jerry ba? Taberna, si Deo. Ba? Paborito mo tatlong itlog, ha? Oo, meron. Yan, ha? Maraming salamat, Lakay. Ay, wala pong anuman, Kuya Ben. Oo. Ba't, Kuya? Ba't may bimpo ka sa bumbunan? Bakit daw may bimpo sa bumbunan? Nakasumpong ang vertigo. Sige, pamalo yung sakit ng vertigo mo, Kuya Ben. Bibigyan ka ni Sherwin ng gamot dyan. 1,000 at vitamin E. Sakit ng bumbunan. Salamat. Yes, meron ka vitamin E. At siyempre meron ka rin grocery. Tatay Ben. Wala pong anuman, Kuya Ben. Salamat. Teka muna, bakit yung bago imprenta ng Central Bank, di mo binibigay? Yung bago Lakay. Oo. Naubusan ng imprenta ang nilalabas sa mga ATM ngayon, panay mga mga taglilabas. Pawang mga Ninoy. Ayan, Labusan na ng bago. Pero Lakay, sila si Tatay Ben ng Ben Store ang nakikinig sa'yo at nanonood dahil dito pa sa... Teka muna. Wag mo iwarin si Kuya Ben. Ibinigay mo rin 2 Ninoy Aquino, hindi pa yata. Binigay na. Binigay na. Okay, kala ko nakalimutan mo. Ito naman mamihan dito sa Rojas. Papakita ko lang yung kanilang radyo. Ayan, nakatune in sila sa radyo. Aba. Yan, ganda ng transistor radio, Umaga po. Good morning, ate. Anita Manansala po. Siya. Anita Manansala. Yan, mahilig sa mami. Dahil ang mami nyo rito maghapon. Opo, maghapon hanggang gabi. Wow. Masama na signal mo, Sherwin. Ginutom ako, may mami na, may itlog pa. Ate Anita, dito tayo sa labas. Panikongkreto na kasi mga bahay dito sa Tondo. Yan, Nani Anita, palagi kayo nakasunin sa radyo. Opo. Anong oras kayo nagsisimula makinig? Umaga po. Maaga pa. Maaga pa, laki nakatune in na sila sa DZRH. At sino paborito mo announcer sa umaga?
Deo Macalma po. Bigyan ka agad ng premyo si Ate Anita. Ha? Pinapatagal pa ba yan? Para si Ate Anita. Thank you po. Wala po anuman, ate. Pambili ng mami yan. Pang-painit, may mami. Bigyan mo ng vitamins. May mas pampainit pa. May vitamin E. Ayan. Ang sarap naman. Aba. May mami na 3 kutsarita lang, ate, ha? At 3 kutsarita ka lang daw. At syempre, may kasama yung Strange Grocery. Thank you po. Wala pong anuman. Birthday na apo ko. Birthday pala na apo niya. Batiin natin, happy birthday. Happy natin ng happy birthday yung apo ko. Happy. Sunel. Anong pala mo, iho? Sunel Lorenzana. Junel. Sunel Lorenzana po. Ayan, marunong magkapangalan. Anong birthday wish daw niya, Sherwin? Anong birthday wish mo? Anong birthday wish mo? Mag-spaghetti. Gusto ko po may handa ng spaghetti. Kal? Gusto ko po may handa na spaghetti. Gusto raw niya may handa sa birthday niya. Ganun ba? Dahil birthday niya, Sherwin, bigyan mo ng 500 si Junel, si birthday boy. Sa birthday boy, may 500. Ayan, Ayan. Pambili ng Land Cruiser yan. Ayan. Oo, kasi lakay, walang pasok ngayon dahil mainit ang panahon, malisangan. Ngayon, mukhang magbe-birthday talaga to si Sonel lakay, na meron pang 500 pesos. Thank you po. Wala pong happy birthday. Maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Bakit ang susunod nating winner sa DZRH bagong taon, bagong La Cash Pro Hours number 6, Sherwin Batalbaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Sherwin Alfaro mula sa Tondo, Manila. At mamaya isusunod natin ang... Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Ang makasama natin mamaya, Justice Sam Martires ay kongresista na gustong lumipat sa Senado. Ayan, mamaya sa ating pagbabalik sa ating Daming bayan. Oras, CJ Alex Jesmundo. Bilis naman na oras, ha? 8:44. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:53. Good morning, Lakay. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga sa Induga Boss. Bigat ang init-init ng ako. Naka-blazer ka. Ayan. Lakay, pagka tinanggal ko to. Hindi, tanggal mo yan. Hindi ko ba nainitan? Magalitan ako. Okay. Walang yan. Okay lang naman if you have it, flaunt it, sabi nga. Kaso, after that, memo ka. Hindi. Biro lang. Ayan, nasa ating studio ngayon ang ating bisita sa ating Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Bata, ang sisipag ng mga taga-Makabayan na Black ang bisita natin ngayon. Nasaan yung mga taga-PDP, ha? Nasaan yung mga taga-alyansa ng bagong Pilipino, ha? Ayan. Mukhang busy pa sila lahat. Akala ko sikat na sila kaya. Hindi na kailangan daw. Ayan. Pero naku, Lakay, ang ating aplikante ngayong araw, ang nangangampanya daw, Lakay. Busy pa sa pangangampanya yung iba. Pero ang makakasama natin ngayong Lakay, ang ating aplikante, ang nag-a-apply po sa Masang Pilipino. Siya, Lakay, ay kasama ng party list ng Makabayang Coalition ng Mamamayan. At siya ay nagtapos ng Bachelor of Science in Business Economic sa University of the Philippines, Diliman. Siya, Lakay, ay nakilala bilang aktivista sa kanyang advokasya para sa karapatan ng kababaihan, katarungang panlipunan
Katipunan at migrant workers. At siya lakay ay naging kongresista. Oo, bayan muna 2001 hanggang 2004 at ng Gabriela Women's Party 2004 and 2010 lakay. Naging cabinet member at lead convener siya ng National Anti-Poverty Commission o NAPC at chair ng Emerita of Gabriela Women's Alliance at International Women's Alliance at ngayon lakay ay retired na pala na as per her COC daw. Retired ka na daw pala, ma'am. Saan? Ayan. At siya ay isa sa mga favorite noon ng dating Pangulong Digong Duterte. Walang iba ang ating kasama ngayon, si Ma'am Liza Lagorza Masa. Talagang ang daming Zay ng pangalan niya lakay. Oo nga, na puro Zay. Ayan. Pang tongue twister. Pagbulol ka sa Zay. Ayan. Congresswoman Liza Masa, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Lakay Deo. Magandang umaga, Sister L. At magandang umaga sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng inyong programa. Ayan, yung mga galing ka ng Davao, bati mo yung... That is a freedom. Ayun pa, paano ba yung pagbati ng Bisaya sa Maayong Buntag? Maayong Buntag. Ayan, Maayong Buntag dong. Ayan, Congresswoman Liza Masa, ma'am. Ayan, diretsa na tayo. Ayan, sa ating aplikante, Sister L. Bakit ka tumatakbong senador, Congresswoman Liza Masa? Bakit ikaw ang dapat iboto na ating mga kababayan bilang senador? Bakit ako? Dahil po ako ay matagal ng aktivista. Mula doon sa kalsada hanggang naging congresswoman ako. At maging nung ako ay nanungkulan sa gabinete, handa po akong yanigin ang Senado dahil ito ay kuta ng mga tradisyonal na politiko at saka ng political dynasty. Hindi lang po yan, ako po ay may track record sa paggawa ng batas at pagsisilbi sa ating mga kababayan. At pangatlo, dahil po sa kailangan talaga na magkaroon ng boses ang taong bayan, ang ating mga mahihirap na kababayan, doon po sa Senado. Kayo po ay naka 3 terms na kongresista, Congresswoman Liza Masa, ma'am. Ano ang inyong maipagmamalaki? Ano ba inyong mga nagawa niyong bill at ilan ang naipasa dito? Opo. Nung ako po ay nasa bayan muna, ang isa ko po na inakda at napasa ay yung Anti-Trafficking in Persons Act. At is principal author po ako niyan. At yun pong ginagamit ngayon para hulihin si Kibuloy. Ayun pong batas na yan. At saka din po si Mayor Guo, ginamit din po yan sa kanya para mag-file ng kaso laban sa kanya. So natutuwa naman ako at nagagamit itong ating inakdang batas. Ang isa pa po ay pinush ko po kasama ng mga kababaihan, women's organizations, at saka yun na ring mga kababaihan sa loob, yung mga women legislators, ito pong Anti-Violence Against Women and Children Act, at saka yung Magna Carta of Women. So sa panahon po ng nanungkulan ako na ipasa itong mga ito, these are landmark legislations on women. Yun pong anti-bawsi ginagawang krimen. Ang violence o karahasan laban sa kababaihan at ito namang Magna Carta of Women ay nakapatungkol doon sa paano i-implement yung karapatan at lahat ng karapatan, no, economic, political, socio-cultural ng mga kababaihan bilang pagsasabatas dito noong United Nations Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Kayo palang gawa ng mga batas na yan, Anti-Trafficking in Person Act, Anti-Violence Against Women and Children, ayan, Magna Carta of Women at Rent Control Act. Rent Control, opo. At saka po yung Juvenile Justice Law. Kasama ko rin po yung mga organisasyon na ng pangbata na isinulong ito sa Kongreso. At yung anti-torture law po pala, kayo din po ang nagano, tsaka yung Overseas Absentee Voting Act at Philippine Nursing Act. Medyo marami po kayong naipasang batas na madalas ngayon ay napapakinabangan, ginagamit po natin, ini-implement natin lalo na sa mga nangyayari sa bansa. Pero Congresswoman Liza Masa, Sister L, ayan, baka natin makalimutan na sila rin yung tumutok sa kaso ni Mary Jane Veloso, di ba? Yes, opo.
Yun pong advokasya para sa OFW, matagal ko na po talaga yan na dinadala. Kung matatandaan nyo, wala ako sa Kongreso, yung matatandaan nyo yung floor contemplation. Ayun, floor contemplation. Yes, opo. Nakalimutan na natin si floor contemplation. Yes, at importante ito dahil sa noon pong panahon na yan, ako ay Secretary General ng Gabriela at nanguna po ang Gabriela doon sa mga kilos protesta, no? Para magprotesta doon sa pagbitay kay Flor. At dahil po sa malawak, kung natatandaan natin, napakalawak at napakalaki ng mga mobilisasyon na yon, ay wala po nagawa si Presidente Ramos noon kung hindi isa batas yung omnibus law on migrant workers, kung matatandaan natin. I think that was the product of that struggle, no? Kaya during that time na ibulgar na hindi pala honey and roses, no, yung pagpunta sa labas ng bansa, mahirap pala ang buhay nila at kailangan talaga na maproteksyonan ang ating mga kababayan. Opo. At isinusulong nyo nga po yung karapatan ng mga overseas Filipino workers, Ma'am Liza Masa. Ma'am, ano po ang reaction po ninyo? Napauwi na po, tinutukan ninyo ang kaso ni Mary Jane Veloso at siya po ay matagumpay na naibalik, na repatriate dito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon po siya pa rin po ay nakakulong. Ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Siya ba ay dapat bigyan na ng mapalabas na ng kulungan? Opo, ng amnesty ng ating Pangulo. Ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Opo, isa po ako sa nananawagan na bigyan si Mary Jane Veloso ng absolute clemency. At dahil kung tutuusin, halos mga 15 years na siya na nakulong At siya ay biktima. Hindi po siya dito kriminal. Kung hindi naging biktima siya dahil nga doon sa panluloko sa kanya at yung nilagyan ng drugs yung kanyang maleta. At dahil doon na tingin namin ay enough na yung maraming taon na pagkakulong niya doon sa doon sa Indonesia. Kaya't napaka-positibo naman na iniuwi na siya at masasabi natin na iligtas siya doon sa kamatayan. Pero talagang para sa humanitarian reason, kailangan po na mai-release na siya. Wala na pong dahilan kung bakit ikulong pa siya. Bilang tagapagtaguyod sa karapatan ng mga kababaihan, Congresswoman Liza Masa, nitong nakalipas na buwan nabalita naman yung pag-aabuso at pagkamatay na ilan nating OFW sa Kuwait. Itong si Daphne Macalaban at Jenny Alvarado. Ayan. Ano nakita yung solusyon, ma'am, para matigil itong mga nangyayaring pang-aabuso sa ating mga kababaihan na nagtatrabaho bilang DH sa iba't ibang bansa, lalo na sa Middle East? Opo. Kailangan po talaga ng mas mahigpit na proteksyon sa ating mga kababayan, lalo na yung nagtatrabaho ng DH. Kasi alam natin, yung kondisyon ng kanilang pagtatrabaho, kumbaga isolated di ba? Nandoon sila sa bahay So, kailangan may mekanismo para from time to time, regularly, na-check natin ang ating mga kababayan. Lalo na po yung mga nasa remote areas na, di ba? Maraming kaso yung nasa remote areas no? Na basta na lamang namamatay suspiciously, tapos yan, umuuwing bangkay na. So, kaya ang isa po na gagawin ko once makaupo tayo sa Senado ay magkaroon ng investigasyon kaugnay ng serbisyo ng lahat ng ating mga ahensya. So papatawag po natin lahat ng ahensya natin, POEA, yun pong Departamento on Migrant Workers at saka lahat para tingnan yan bang serbisyo nyo na sinasabi nyong serbisyo ay talagang angkop, sapat at saka mahusay na naibibigay sa ating mga kababayan. Suportado mo yung may panukala nun si Senator Loren Legarda, Congresswoman Masa, na ipagbawal ang pagpapadala ng DH sa mga Middle East countries na hindi ginagalang ang ating mga kababaihan. Ayan, ano sa tingin niyo dyan? Siguro sa ibang mga bansa na may paggalang sa ating mga kababaihan, siguro doon ipadala ang ating mga OFWs na kababaihan. Well, kailangan talaga critical na na sitwasyon ng ating mga kababayan. Pagka meron na pong ganyan talaga na hindi binibigyan ng gobyerno mismo, yung parang host country ng proteksyon ng ating mga kababayan at binabaliwala ang mga ganitong kaso. Sa palagay ko ay tama na hindi tayo magpadala ng mga
ating mga domestic workers doon. Pero importante Katulad rin sa Kuwait, paulit-ulit yan, ma'am, di ba? Saudi Arabia. Importante po kasi na yung ating gobyerno rin ay magkaroon ng mga bilateral talks. Talagang iprosige natin yung bilateral talks natin para sa proteksyon ng ating mga kababayan. Pero at the end of the day, sabi nga nung ating mga kababayang lumalabas ng bansa, ang kailangan talaga nila ay trabaho sa Pinas, hindi sa labas, di ba? Opo. So kailangan naman diyan pag ganyan isaayos talaga natin ang ating ekonomiya nang sa ganon ay magkaroon ng trabaho dito sa Pilipinas at nakabubuhay na sahod. Congresswoman Liza Masa, ma'am, alam po namin yung karapatan ng kababaihan, talagang tinututukan nyo yan. Pero isa rin po sa inyo pong plataforma, advokasya po, ay yung pagkakapantay-pantay ng bawat kasarian. At sinusulong nyo po dyan, of course, yung paglaban sa karahasan at diskriminasyon, kasama na po ang LGBTQIA+ community. At kayo po pala ay sumusuporta sa divorce. Ano po ang inyong, bakit po kayo sumusuporta sa divorce at ano pa po ang pwede nating magawa para po mas maisulong, mas mapaganda po ang pagkakapantay-pantay pagdating po sa LGBTQIA+, and of course po yung mga bata. Opo. Ang noon pong 2005 or 2007 nagsi-senior moment na ako. Tayo po ang unang nagsampa ng original version ng panukalang batas sa divorce. Nung tayo po ay kongresista. At patuloy na nire-refile ng ating mga GWP representatives hanggang sa ngayon. Nakasalang pa po yan. At palagay ko po ay kailangan talaga na magkaroon ng opsyon ang ating mga kababayan na gusto nang lumabas sa isang kasal na punong-puno ng karahasan, isang kasal na hindi na pwede talagang magsama, no, yung babae at lalaki o yung magpartner na nandyan. At dahil sa ang kasalukuyan pong mga batas ay hindi po umaangkop doon sa sitwasyon kung saan hindi na kailangan ng lusawin ang kasal. Meron po tayo ditong annulment at saka yung nullification of marriage. Pero lahat pong yan ay at saka legal separation. Pero halimbawa sa legal separation, you are not allowed to remarry, di ba? Tapos yung annulment naman, kailangan ka pang mag-imbento ng like yung psychological incapacity, no? Tama, gas-gas na dahilan. Actually, yun yung pinaka-gas-gas na dahilan. Pinaka-gas-gas. At hindi fair doon sa gusto talagang maghiwalay na, no? Para mag-imbento pa sila ng ganyang mga istorya. Yun namang annulment ay hindi rin nagre-reflect doon sa mga sitwasyon na kailangan na talagang maghiwalay. Ngayon, ang amin namang version ng divorce, yung tawag nga namin divorce Pinoy style. Kasi hindi ito parang irresponsable, no? O di kaya yung parang nagustuhan mo, magpakasal ngayon, after 3 hours mag-divorce ka na. Hindi po gano'n. Siniseryoso naman natin, no? Yung pagsasamahan at gusto natin na isasaayos din kapwa yung babae at lalaki at saka yung kanilang mga anak. Ayan, Congresswoman Liza Masa, meron tayong man on the street. Ayan, kasama natin si Val Gonzales. Sa Quezon City, mukhang may magtatanong sa inyo. Val Gonzales, ayan, sino ba ang kasamong magtatanong kay Congresswoman Liza Masa? Eto, katabi ko ngayon itong si isang servidora dito sa Kamuning, Quezon City. Si Ate Jen, may 2 anak. Ito, ano po yung tanong ninyo kay Congresswoman Liza Masa? Meron po ba kayong solusyon sa pagmahal ng bilihin at pagtataas ng tuition ng mga bata? Tuition. Parang first time na itanong yan sa atin. Yung tungkol sa tuition. Simulan na po natin doon sa tuition. Ito pong panukala kasama doon sa plataforma ng Makabayan, yung libreng edukasyon. At sa palagay namin ay maaari ito at pwedeng mangyari, no, kung naitataas natin ang ating produksyon, ang ating ekonomiya. No? At pag naitataas natin ang kita ng ating agrikultura at saka yung aming proposal para doon sa pambansang industrialisasyon, magkakaroon tayo ng pera at masasubsidize natin, no, yung educational needs ng mga mahihirap at pwedeng gawing libre ang edukasyon. So kailangan pong isaayos yan. Kailangan din itaas ang subsidio na
meron din namang pera sa ngayon, no, na mailalagay. Ang problema, kinukurakot. Kung saan nilalagay. Inilalagay saan program funds, nilalagay doon sa confidential and intelligence funds. Ito na yung mga bagong pork barrel So dito nilalagay, sa halip na diretsa, nilalagay sa edukasyon para yung mga mahihirap ay hindi na magbayad ng matrikula. Kaya talagang yun po ang aming isa sa mga panukala. Tungkol naman po sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Pero bago sa twist muna tayo, Congresswoman Lisa Masa, ayan, sabi nga natin ng mga estudyante pa tayo, education is a right, not a privilege. Yes, pero ngayon parang iba na Pero ito ang tanong nga, Congresswoman Lisa Masa, ayan, ang problema po, okay, may mga state colleges, universities, pero paano yung mga hindi masyadong matatalino na hindi pumapasa sa mga scholarship? Ayan, ala na ba silang karapatang mag-aral sa kolehiyo? Nang libre. Dapat po libre, hindi lamang yung matatalino. Dapat available sa ating mga public schools and universities, no? Yung pong pag-aaral, yun po ang panukala talaga namin. Yung magkaroon tayo ng mas maraming, kasi pina-privatize di ba? Yes, ang ating eskwelahan. Dapat tigilan ang privatization sa ating eskwelahan at mas marami pa yung mga public schools na kung saan libre ang ating edukasyon sa mga mahihirap. Kasi sa kadalasan sa state universities, colleges, kailangan matalino ka, pumasa ka sa entrance exam. Tsaka may required kasi dyan lakay na general weighted average and then maintain mo talaga yan. Pero tungkol naman dun po, Congresswoman Ma'am, sa katanungan pa po ni ate na sa presyo po ng mga bilihin naman. Sa presyo po ng mga bilihin, actually, kampanya ng kababaihan ngayon Women's Month, yung pagkontrol ng presyo ng mga bilihin at saka yung pagtatanggal ng buwis. So ang isa po na na dahilan ng ating pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay yung mga buwis na ipinapataw. Halimbawa sa gasolina, meron ng VAT, meron pang excise tax. No? So ang laking persentahe ng presyo ng gasolina, ang tax ay dahil sa taxation. At pag natanggal po ito, bababa ang gasolina at syempre merong epekto doon sa presyo ng mga bilihin. Pagdating naman sa bigas, lagi sinasabi ni Kadaning, ng kasama ko rin po na tumatakbo sa Senado, na Daning Ramos, pwede na ibaba talaga ang presyo ng bigas. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng subsidyo sa ating mga magsasaka, pagwawakas nitong mga kartel kasi sila nagpepresyo ng ating di ba? Yung bigas, tinataas nila ang presyo at ganun din pagtigil na doon sa importasyon, no? At meron silang subsidyo para doon sa fertilizer, no? Yung mga pataba, yung insecticide, at ganun din kailangan na i-implement na yung tunay na reforma sa lupa, no? Okay, ate, narinig mo, okay sa'yo ang anong reaksyon mo? Nasagot ba ni Congresswoman Lisa Masa ang iyong tanong? Alam mo, Mayor Deo, Sister L at Congresswoman Lisa, ang kaya na itanong nitong si Ate Jen yung tuition dahil nangangamba siya, yung kanyang anak kasi ay magmo-moving up na, grade 10 at grade 9 na yon. Nangangamba siya. Ikaw ba, hindi ka nangangamba na anong pagpapaaral mo sa mga anak mo sa susunod na taon? Baka hindi ko na kayang mapaaral kasi mahal ng tuition. Opo. Meron din po akong isang gustong isulong. Yung pong pag-alis na noong K-12. Ayan, ito po talaga inireklamo ng mga nanay. Wala pong silbi itong K-12 at kailangan na pong tanggalin ito dahil ito po ay pasanin. Itong si nanay, di ba, talagang paano na, mas marami pang mga taon ang bubunuin niya bago makapagkolehiyo. No? And of course, kahit matapos ka ng K-12, ang dami pa rin po nating college graduates na walang trabaho. So, kakompetisyon mo yan. Siyempre, kung kumpanya ka, ang kukunin mo yung graduate ng college. Diba? So, wala talagang kasilbi-silbi itong K-12 na ito. At dahil ito naman ay suggestion ito ng ng World Bank at saka ng mga ng mga kapitalistang bansa. Kasi ang gusto lang nila sa atin yung labor power natin
natin sasamantalahin nila at saka para doon sa benefit nila ng mga kumpanya nila na pwedeng itayo nila dito o doon sa labas ng bansa. So dikta pala ng IMF World Bank yan? Kaya nga tayo naman sunod-suro na lagi, International diba? standard daw kasi, Congresswoman ma'am. Alam nyo, I've been following yung international yung events. So lalo na ngayon, kung makikita po natin ng Estados Unidos at saka iba pang Canada, even China, sa Western Europe, lahat po sila nagiging protectionist ngayon. Oo, tinataas nila yung tariff nila. No, kasi bilang produksyon doon sa bilang lang yung K-12 kasi pahirap po sa aming mga lalo na sa akin single mom. Ayan, single mom Kaisa nyo po ako diyan at talagang ilalaban po natin 'yan. Buwagin ang K-12. Ayan ate ha. Ayan. So yung going back po doon sa sinasabi ko na protectionist na yung mga bansa. Imagine yung mga kapitalistang bansa, sila pa nga mas mayayaman, nagiging protectionist sila. Tayo naman, binababa naman natin ang taripa natin, no? Para lubus-lubusang pumasok yung mga imported at saka foreign corporation, sila naman ang gumaganansya, tayo naman ang naghihirap. Okay ate, ayan, so natugunan ni Congresswoman Lisa ang iyong tanong. Ayan, huwag ka mag-alala, ayan, sama-sama tayo, marami tayong ayaw sa K-12. Dagdag dagdag gastos. Okay ate. Okay, Val. Thank you, Val. Okay, mula rito sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Sister El at Mayor. Maraming salamat, Val Gonzales at Congresswoman Lisa Masa. Ayan, sa grupo niyo sa Makabayan Bloc, ayan, Makabayan Koalisyon ng Mamamayan. Alam po niyo may hindi na maalis yung pagkamakabayan, ang mga leftists, ang mga yan, mga kaliwa ang mga yan, ayan, mga members ng CPP, NPA, NDF, ang mga yan, ayan. Paano niyo hinaharap yung mga ganito, lalo kayo umiikot ngayon, nangangampanya, itong red tagging, hindi ba ito nakasama sa inyong image at inyong pangangampanya bilang senador, Congresswoman? Ngayon po, dahil bumababa kami, talagang nakikipagtalakayan kami sa taong bayan. Actually, yung red tagging na yan, wala na epekto yan sa kanila. Dahil sa, pag pinag-usapan na namin yung tungkol sa sweldo, sahod, pagbaba ng presyo ng bilihin, yan yung tungkol sa edukasyon, na gusto namin tanggalin yung K-12. Talagang sasabihin, oo, tama, sinasabi nyo. Kaya yung mga red tagging, hindi nila pinapansin yan. Ngayon, ano itong red tagging? Bakit nila patuloy? Parang long playing record. Parang tingin ko ito para sa mga tenga na lang ng mga hangal, no? Na gustong kumita sa pamamagitan ng ganito at katulad ng mga badoys of this world. Sinasabi ko nga. At para rin maging target sa atake yung mga aktivista katulad namin. Kahit pa sinabi na ng Korte Suprema na itong red tagging is talaga na magkokos talaga yan ng insecurity at saka yung maaapektuhan yung safety ng mga aktivista. At bawal yan ha. Kami kino-compile na namin lahat ng ebidensya namin. At hindi kami mangingimi na magkaroon o magsampa ng mga legal action dahil alam din namin kung sino sila. Okay. Congresswoman, anong ista niyo sa political dynasty? Siyempre, bawal. Gusto namin talagang wakasan na yan. Alam nyo, salot yan sa politika natin. Bakit? Kasi, halimbawa ngayon ang Senado. Pagka po, ngayon pa lang ay 1/4 na ay galing sa political dynasty, na members ng Senate. Pagka po nanalo, yung mga Tulfo, at saka yung iba pang mga kilala na nating apelyido, imagine Tulfo, 3, diba? 1/3 na po ng miyembro ng Senado ay galing sa political dynasty. So, ito po talaga ay pumapatay doon sa representasyon, no? At saka doon sa demokrasya. Well, I'm not saying na democratic talaga ang proseso ng eleksyon. Pero mas lalo pa nitong pinapatay yung tsansa na makapasok ang iba naman doon sa ating public office. Congresswoman Lisa Masa, ma'am, bilang panghuli po, ayan, kayo po ay kumakandidatong senador, ayan,
kausapin niyo po ang ating mahabayan na bakit ikaw ang dapat ihalal bilang senador. Okay. Marami pong salamat. Ako po ay naglingkod na ng 9 na taon. Actually, hindi lang yan. Doon lang yan sa Kongreso. Tayo po ay naglingkod na doon sa doon sa Malacanang bilang nag-aral kung ano ba talaga dapat ang kailangan para mawakasan ang ating kahirapan. At ako po ay nagsulong, no, sa mga platforms na yan, espasyo na yan, nagsulong po tayo ng mga solusyon na kinakailangan para mawakasan na ang kahirapan. Ito po yung tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon. Kailangan tayong maging independent. No? Kaya nagsusulong din po ako ng independent foreign policy. Hindi po tayo laging dapat na sumusunod at alipin ng dayuhan. Dapat tayong tumindig bilang isang sovereign o malayang bansa, no? Lalo na ngayon na nandyan ang banta ng gyera ng mga malalaking bansa. Dapat tayo non-aligned at dapat tayo independent. At ako po umaasa naman na napakatalino ng ating mga mamboboto, no? At pipiliin nila ang taong bayan, pipiliin nila yung boses talaga ng boses ng taong bayan, yung mga kandidato na magdadala. At kami po na 11 sa Makabayan Coalition ay tsak dahil sa aming track record at sa aming plataforma para sa kagyat na ginhawa, demokrasya at kalayaan, ay dadalhin po namin at patuloy na dadalhin yung boses ng taong bayan sa Senado. Congresswoman Lisa Masa, ma'am. Ayan, maraming salamat. Pahabigan Congresswoman Lisa Lagorza Masa, kandidato sa pagka-senador. Anong numero mo po sa balota, Congresswoman ma'am? Number 44 po ako sa balota. 44, ang sinasabi ko po, nasa akin ang tapang ng masa. Ayun, Lisa Masa. Lisa Masa, ayan, number 44 for a senator mula sa Makabayan Koalisyon ng Mamamayan. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Siyempre, bago ang ating bisita, ayan, bigyan nga natin isang report mula kay Giselle. Lalo ngayon tag-araw. At daming sunog, mainit ang panahon. Oo nga, lakay. Pati ulo, yung iba, mainit din ulo. Sinabi mo, ha? Ayan, lalo pagka walang pera. Matagal-tagal pa naman ang sweldo. Kailan pa? Next week pa, lakay. Ayan, pero dahil mainit ang panahon, magtipid daw sa kuryente. Paano titipirin yan? Kailangan ng electric fan. Oo nga. Alam nga naman magbaskil-baskil ka dyan. Oo, ayan. Alamin nga natin ang report mula kay Giselle Ricafort bago ating bisita, Sister M. Ang Department of Energy pinagtitipid sa kuryente ang publiko ngayong magsisimula na ang summer season, tag-init. Ayan. Ano nga pala ngayon? Anong tawag nito? Ano, lakay? Anong heat index natin ngayon? Heat index natin ngayong araw. Sige, alamin nga natin lang, lakay, maya-maya. Sasagutin kita maya-maya. Alamin ko lang muna ang advisory ng Pag-asa. Ito muna ang report mula kay Giselle Ricafort. Giselle, please come in. Paano tayo magtitipid? Anong advisory ng Department of Energy? Ha? Ayan. Huwag ka na lang daw mag-electric fan. Magbabad ka lang sa drum. Ayan. Bawal pa lang maligo sa Manila Bay. Ayan. Hindi, yung aircon mo daw lang kasi standard. Ganon. 21 lang. 21 dito lang. 21 lang tayo. Nga pala. Natapos na ang term ng dating Pangulong Digong, yung ano yung beach dito sa ano? Dolomite Beach. Di na tayo nakapaligo dyan. Sabi ko sa'yo, yung swimsuit na pinabili ko pula pa naman yun. Di na magkasya. Dahil tumaba ka pa rin. Grabe ka sa tumaba. Hindi na ako nagkakanin eh. Giselle Ricafort, please come in. Anong pagtitipid ang gusto ng Department of Energy?
Lakay, hinimok nga nitong Department of Energy yung ating mga kababayan na magsagawa ng mga paraan sa pagtitipid ng kuryente upang mapanatili ang katatagan ng supply ngayong malapit na magsimula ang tag-init. Ayon kay Energy Secretary Rafael Utilla, kadalasang mataas ang energy demand sa mga panahong ito dahil sa pagtaas ng gamit niya sa mga cooling appliances kagaya ng aircon at electric fan. Kung hindi anya maging responsable sa pagkonsumo, maaaring mapuwersa ng surge at power grid, magdulot ng posibleng kakulangan sa supply ng kuryente at pagtaas ng presyo sa spot market. Upang makatulong, hinihikayat ng DOE ang bawat pamilya, negosyo at ahensya ng gobyerno na ipatupad ang demand-side management strategy sa ang mas epektibong mga paraan ng paggamit ng kuryente nang hindi naaapektuhan ng kanilang pang-araw-araw na operasyon. Kabilang daw dyan ang pagsasagawa ng mga energy-intensive operation sa mga off-peak hour upang mabawasan ang biglaang pagsipa ng demand sa grid. Hinihikayat yung mga kabahayan na itakda ang air conditioner sa 24 hanggang 26 degrees Celsius, gumamit ng electric fan upang mapabuti ang air circulation sa loob ng bahay at samantalahin daw ang natural na ventilasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng bintana kapag malamig ang panahon. Para sa mga bibili ng bagong air conditioner o refrigerator, piliin daw ang inverter type model upang maiwasan ng sobrang nag-endorse pa ng inverter. Ang mahal-mahal na inverter. Oo. Yun nga ang problema. Tayong, lalo na yung mga walang-wala, pinagkakasya lang yung mga gamit ng husto ng mga electric fan. Para naman doon sa mga commercial at industrial establishment, panatilihan daw na regular na nasusuri at nalilinis sa mga kagamitan kagaya ng aircon upang gumana ito ng epesyente, gumamit ng energy efficient technology kagaya ng LED lighting at automated energy management system at renewable energy sources tulad ng solar power upang mabawasan ang pag-asa sa grid. Para naman sa mga empleyado at facility manager, ipatupad ang mga simpleng energy saving habit kagaya daw ng paggamit ng hagdanan imbes na elevator kung isa o dalawang palapag lamang ang pupuntahan, pagpatay ng ilaw, ventilador at computer kapag hindi ginagamit o kapag naka-break. Ito si Giselle Ricafort para sa Giselle sa Pilipinas. Lakay. Sino may sabi niyan? Sino ang Department of Energy? Secretary ng DOE? DOE. Lutilla ba? Department of Energy, Lakay. Ito'y para naman, Lakay, mga mungkahi sa ating mga kababayan kung paanong makakatulong na manatiling matatag yung supply ng ating kuryente sa pagpasok ng panahon ng tag-init. Sino yung Secretary ng Department Ayan of na naman Energy? siya sa ulit-ulit. Lakay si Secretary Lutilla. Lutilla pala. Rafael. Di ba pinapalitan yon? Kala ko pinalitan na. Hindi pa, Lakay. Hindi pa ba? Gusto mo mapapalitan na? Tagal naman. ang Lakay, ang sinasabi ng Kalihe, meron din siyang naunang panayam. Ang sinasabi niya ay sana raw yung Lakay, yung porsyente kung sakali man na magkakaroon ng La Nina phenomenon ay makakatulong din yan doon sa pagpapababa ng demand sa supply ng kuryente ngayong taon. Okay, maraming salamat Miss Giselle Ricafort. Na parating naka-sleeveless ngayon dahil mainit ang panahon. Ayan. Salamat Lakay. Balik sa inyo, Sister L. Isa pang report, Sister L. Punta naman natin, Lakay, ang Kamara, mas malakas na monitoring para mapigilan ang manipulasyon ng farm gate price bago ang anihan ng bigas. Ipinanukala naman yan ipinanawagan dyan sa Kamara. Ang detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Mana Milky. Sister El at Lakay, may pangailangang palakasin ng gobyerno ang monitoring para mapigilan na magsamantalang ilang traders sa pamagitan ng pagpapataw ng mababang farm gate prices ng bigas. Ginawa ni Representative Mark Enverga ng Quezon ng Apela dahil ngayong Marso hanggang Mayo na ang harvest season. Ayon kay Enverga, Chairman ng House Committee on Agriculture and Food at Co-Chair ng Murang Pagkain Super Committee, dapat iakin ng Department of Agriculture ang patas na kita ng ating mga magsasaka habang abot kaya naman ang presyo para sa mga consumer. Sabi ni Enverga, sa mga nakalipas na harvest season, partikular mula September hanggang October, napilitan ng ilang magsasaka na ibenta ang kanilang aning palay ng 14 to 18 pesos per kilogram, bagsak sa sustainable levels. Inirekomenda ni Enverga sa National Food Authority na bilhin ang 20% ng bigas na naani ng ating mga magsasaka ngayong harvest season para masiguro ang patas na presyuhan. Katuwiran ni Enverga, kung bibili ang NFA ng mas malaki
malaking bahagi ng ani, hindi daw madaling madiktahan ng traders ang presyo. Kapag may kompetisyon anya sa pagbili ng ani, sigurado ang kita ng ating mga magsasaka. Ako si Nuke Regunahan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Regunahan mula sa Kamara. Pero batiin mo natin happy birthday si Mayor Junjun Inares ng Antipolo City. Oh, happy birthday. Happy birthday, Mayor. Wala po bang pakanton dyan? Ayan, hindi. Suman. At saka Kasoy. Ayan, yung maanghang lakaya at maraming bawang. Binabati ni Konsehal Mara Bacani. At happy birthday din kay very worshipful mga brethren, ha? Si Kuyang Warton Chan, birthday niya ngayon. Binabati ni Most Worshipful Roland Paulino, Right Worshipful Raul Canon, at Right Worshipful Bob BBM Moran. Happy birthday din kay Kuyang Efren De Leon. Aba, si Morley Caralipio, di ba nagpaparamdam ito malo? Happy birthday sa ating Tita Morley. Oy, Romulo. Ayan. Ang ating showbiz legend. Magparamdam ka naman. Ayan, Morley Alinio. Ayan, Romulo Caralipio. Lalaking macho ha, Romulo. Very macho ang pangalan. Romulo Caralipio, aka Morley. Happy birthday kay Chito Barrios ng East Iraq, ha? Ay, Chito, birthday mo pala, ha? Binabati ka ng mga Eagles. Ayan. At happy birthday kay Kuyang Dante Marig. At congratulations sa mga officers ng University of the East Alumni Association Incorporated. Ang Chairman, Attorney Jose Jojo Yap, Vice Chairman, Attorney Ulysses Sevilla, President Lamberto Tagayuma, Vice President Fidel Calman, Vice President for Judicial Affairs, Felix Reyes, Board of the Advisors, lulupit, ha? Former Chief Justice Executive Secretary Lucas Bersamin, Supreme Court Justice Japardi Maampaw, former Supreme Court Justice Dante Tinga, ayan, at Congressman Godo Arquisa. Congratulations. Report muna kay Boy Gonzales. Ano yan, Lakay? Dating Manila Mayor Isko Moreno, kumpiyansang may babalik sa dating galing sa lungsod. Kung susuportahan ni Mayor Hani Lacuna. Ayan. Ganon? Iba yata yan Binago mo na naman yung lead. Hindi naman. Ano sinabi? Ayan. Yung maginawa ni Yorme Isko Moreno sa Manila, ibabalik daw sa lungsod. Ayan. Kapag siya ay muling naupong alkalde. Oo, pero wala daw siya sa kalingkingan ni Mayor Hani Lacuna. Ayan. Sino nagsabi? Si Boy Gonzales. Boy Gonzales, please come in. Boy. Ano ba sabi ni Yorme? Ayan. Lakay sa sister ka kumpiyansa o tiwala si dati Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na may ibabalik sa dating galing ang lungsod. Patunay dito ayon kay Moreno ang nakamit na Seal of Good Financial Housekeeping ng lokal na pamahalaan ng Maynila mula sa Department of Interior and Local Government sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kay Yorme, nang maupo siya bilang alkalde noong 2019, marami siyang kinaharap na problemang financial. Pero lahat ng ito nalagpasan niya ay angat ang Maynila. Pinagbutihan niya nila ang revenue collection ng lungsod at gaya ng pagpapatupad ng restructuring sa tax collection at revenue management para matiyak ang transparency. Nagpatupad rin niya sila ng tax amnesty program para makatulong sa pagpapalakas ng revenue collection. Ito si Boy Gonzales para sa DISA, Region sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna y Versosa. Flash Report. Flash Report! Naku, Lakay, pwede pala to. Laban bawi ito. Touch move pala ito. Pagsibak naman, Lakay, sa Anti-Kidnapping Group Director matapos ang kidnap incident dyan sa Taguig. Binawi ng Philippine National Police. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Kinumpirma ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo na binawi ng pambansang pulisya itong relief order kay Police Colonel Elmer Ragay bilang hepe ng Anti-Kidnapping Group sa General Orders o General Order number 55 na inilabas kahapon, Marso 3, nakasaad na nullified itong pagsibak ni Ragay noong katapusan ng Pebrero.
Kapatid na bawal sa panahon ng halalan o election period ang paglipat ng kahit anong opisyal sa uwan na pamahalaan kung wala itong basbas na Commission on Elections. Babalik si Ragay bilang direktor ng AKG kahit una ng kinwestiyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nangyaring kidnapping sa 14 anyos na Chinese national sa Taguig. Kabilang sa mga ina-imbestigahan ng PNP ay kung bakit walang naaresto sa mga suspect at ang katotohanan sa pag-recover sa biktima sa bahagi na ng Paranaque. Ito sa Edniel. Nag-uulat. Nakay. Kaya ibabalik si Major General Sidney Hernia at saka si Major General Cariaga. Lakay, matagal na silang natuluyan, di ba? Nung una, 10 days lang, tapos na-extend last year. Pero napalitan na talaga sila for good ng mga bagong direktor ng NCRPO. At dito nga sa Anti-Cybercrime Group, ang ACG director ngayon, Lakay, dating SPD chief, General Bernard Young, at ang NCRPO ngayon, kilala natin si General Aberina Lakay. Sila na talaga, Lakay, ang directors sa NCRPO at ACG. Ang hirap naman pala magtrabaho ng maayos, pagka nakakasagasa ng malaking isda, tinatanggal. Saka wala na tayo, Lakay, tama ka, wala nang balita dun sa picture. Wala naman tawari na yan, Lakay, hindi na napag-usapan. Oo nga, kaya nawalan tuloy tayo ng bilib sa liderato ng PNP. Ayan, abay, yung mga nagtatrabaho ng maayos, sinisibak. Yung mga hindi, binabalik. Bayan. What is happening to our country, General? Ay, kung malala mo, Lakay, nagulo pa nga dyan dahil maliban doon sa sibak doon sa dalawa, natatandaan mo sa PAOK naman, PAOK side, may sibak din ang nangyari, fire. Yun, kapagsagan yun. Lakay nung pag-raid sa nasabing lugar at tama. Okay. Walang update. Di ba, tuloy-tuloy ang pogo. Tuloy ang ligaya. Protektado ang mga big fish. Okay, maraming salamat, Daniel. Balik sa inyo, Lakay at Giselle. Daming Bayan. Sandali lamang, Congressman GP Padiernos. Ayan, magkape ko muna dyan ng emperador. Ayan. Magkakape emperador. Bago pumasok, lasing na siya. Dahil sira ang prompter, di na tayo magpapasok na report. Sandali lamang sa ating mga reports at babalikan natin si Atty. GP Padiernos ng GP Party List. Galing sa puso. Akala ko mapagmahal na puso. Ayan. Galing sa puso ang serbisyo, Lakay. Yes. Oras, Sister L. It's 9:42. Report. Flash Report! Nako, may lindol, Sister L. Ayan. Lakay. Malakas ang lindol sa Davao City ngayong alas 9:42. Ayan. Ilang magnitude yan, Lakay? Sa Davao, 4.7 magnitude. Malakas-lakas to, Ayan, sabi ni Teacher Manang Bing Adalin, abay, hindi ako magalaw, medyo nahilo ako. Ayan. Naku, Manang, baka naglilihi ka. Lakay, at her age daw, imposible na daw. Ba't di na pwede maglihi ang 64 years old? Ayan. Menopause na yun. Ayan, ganun ba yan? Ayan. So, lindol po. Ayan. Sana'y walang napinsala. Flash Report. Flash Report! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan, kahit walang pork barrel si Deo. Siyempre, kahit walang pork barrel, parang itong kaharap lang natin. Ayan, pero happy birthday muna kay General. Akala ko naman, ayun na eh. Happy birthday muna kay General Ben Basiao. Ayan, mula kay General Kalima at Gerald Brillantes. Ay, at happy birthday din kay Mama Luz Ugot ng Bureau of Customs, DHL sa Terminal 3. At binabana din si Mary Grace Piatos, hindi, biro lang. Iba pala yun. Landicho Perez ng Velasquez sa Tondo, Manila. Hello po. Ating makausap ngayon kanina pa ako nakaalata sa iyo. Panay ang titig mo sa bisita natin ha? Ayan, kasi lakay tinitingnan ko dahil hindi ito sumipot nung last episode namin dito sa program eh. Attorney JP Padiernos ng JP Party List. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Lakay Deo. Ayan. I'm so grateful to be here. Thank you po for inviting me. At syempre, magandang umaga sir, Sister El. Good morning, Na-miss attorney. kita. At na-miss din kita kahit hindi ka sumipot. Sabay ka. Teka mo, nagbubulahan kayong dalawa. Oo, nagbubulahan kami dito. Parang kami lang yung nakakarinig. Oo nga, ang tanong ko, ano ba itong GP Party List sa Attorney GP Padiernos, ha? Ano ba ibig sabihin ng GP at ano ang advocacy ng inyong party list? So, ang GP Party List po ay tinatag noong 2018 pa po. So, 6 na taon na po kami. Kami po ay galing sa Puso Party List. Nagsimula po kami sa aming lalawigan sa Nueva Ecija. So, ngayon po, 6 na taon na po kami, going 6 years this June, at kami po ay umaasa at umiling ng tulong ng ating mga kababayan para makabalik po sa Kongreso. Ano ba ang nagawa na ng GP Party List Attorney JP Padiernos, sir? So, siyempre, ano po tayo, in and out of Congress, sa ngalan po ng tatay ko po, siya po ay naging supportive sa ating mga sa mga batas ukol sa Universal Healthcare Law. So, ang ating advokasya po pala, una, yung ating edukasyon, pangalawa, yung ating kalusugan, at syempre yung pangatlo po ay ang ating kabuhayan or livelihood. Edukasyon, kalusugan, at hanap buhay. Opo. So, isa-isahin ko po. Sa edukasyon po, as of, syempre, tuloy-tuloy po yung mga programa natin, even yung paglagana po ng ating mga free wifi sa ating mga public elementary schools. Pangalawa po, yung ating mga tulong sa ating mga estudyante, sa mga pamagitan po ng pagbibigay ng mga school supplies, mga bisikleta, lalo na po yung mga malalayo kanilang bahay. At as of today po, kayo na, may bisikleta pala kayo. Hihingi ka ba, Lakay? Okay. So, at pangatlo po yung ating ginagawang mga binibigay na scholarship. Mahigit 50,000 na po na pamigay natin, lalo-lalo na po sa mga anak po ng ating mga farmers. Malaking bagay. Then, pangalawa po, yung sa ating kalusugan. So, sa kalusugan, importante po yan. Ginagawa natin yan, especially do sa iba't ibang lugar. And in Nueva Ecija, tayo po ay gumagawa ng medical mission. Kompleto po yan from blood test, ECG, X-ray, urinalysis. Meron na rin po tayong ultrasound. May doctor consultation at libre pong gamot. So, dinadala na po natin yung mga programa, yung mga usually na kailangan nyo pa pupunta ng ospital sa mga barangay para po hindi na sila mahirapan bumiyahe at hindi na sila kailangan magbayad ng pamasahe. At yung GP, ang party list po, nationwide yan. Apo, nationwide at kayo po ay nakabase sa Nueva Ecija. Baka sa Nueva Ecija lamang po meron yan. Ito ba ay meron din sa iba't ibang lugar? Opo, syempre po. So, ang galing sa Puso Party List po, tulad ng sinabi ko kanina, nagsimula lang po kami sa Nueva Ecija dahil doon po kami taga-ron. Naka-base. Pero, yan ang bailiwit ninyo, kumbaga. Opo, syempre, kumbaga everything starts at home. Yes. Diba? So, ngayon po, naisipan namin, parang it's about time since
nalagay na po natin sa bawat distrito po sa Nueva Ecija, sa lalawigan namin, naglagay na po tayo ng mga offices para po ng GP. Sa first district sa Talavera, pangalawa po sa San Jose, sa District 2, District 3, Cabanatuan City, at sa District 4 sa Gapan City. So, since naka-set up na po yung ating mga ginagawang programa doon, ang plano po natin, expand naman po natin sa mga karatig na probinsya at syempre po sa buong Pilipinas. Gusto po natin i-institutionalize yung mga programa na ginagawa na po natin sa pamamagitan po ng paggawa ng batas at syempre po sa ating yung mga social services, kasi naniniwala po kami na ang trabaho po ng sa isang kongresista hindi lang po sa paggawa ng batas. Pero sa paggawa rin po ng outside the legislature, yung mga batas na nararamdaman po ng ating mga kababayan at nakikita. Speaking of edukasyon, Congressman, Attorney JP Padiernos. Minamanifest mo na ba, Lakay? Congressman JP na siya. Attorney JP Padiernos, sir, ayan. Itong scholarship, curious lang ako, hanggang saan ba ito? Hanggang college ba ito? O elementary, high school lang? O meron din kayong sinusuportahang scholar sa college? So open po ito from kahit high school hanggang college. Pero syempre po, 'di ba libre naman po kasi ang ating elementary, high school. Yes po. So pero alam mo po, ang nagiging problema ng ating mga kababayan. So pag-ikot po namin, nakita po namin ang nagiging problem, yung kaya tumitigal yung mga kabataan natin is yung mga pamasahin nila, yung pambili ng books, school supplies, pati na rin po yung kanilang yung kakainin nila sa araw-araw. So, yun po ay dagdag tulong lang. Pero syempre, maganda po yung nasabi nyo, yung sa college po, 'di ba? Mas maganda yung matagalan, yung kumbaga yung mas long-term na scholarship program that we will take into account. Kung gusto kong mag-aral sa Ateneo sa Lasal, ayan, susuportahan ba ni Congress Ateneo Padiernos? Bakit kaya ba yan Attorney Padiernos, sir? Gagawin po natin lahat ng mga kaya. Siyempre kung yung the student is well deserved, especially if maganda yung potential ng estudyante. Why not? Why not? So kung maganda ang potential, pwede rin bigyan ng condominium, ganun. Laki, parang iba na naman yung tanong mo. Ibang scholarship na ba yan? Ibang scholarship yun, Lakay. Pero ihabol ko lang kay Attorney JP, though alam ko naman na yung mga programa nila, Lakay, ano? Pero kasi Sunday yung program namin before na mga nadidiscuss natin ito. Pero isa po sa pinofocus din nila, Lakay, ng GP party list, of course, yung kabuhayan ng ating mga kababayan. At karugtong yan, Lakay, of course, usaping pangkabuhayan, konektado dyan ang matinding pagmahal ng presyo ng mga pagkain, bigas, lalo na at bilang galing kang Nueva Ecija. Ayan. Oo. Diyan sa Nueva Ecija, Attorney JP Padiernos, ay dapat dyan mura ang mga bilihin, sibuyas, bawang. Bigas. Ayan. So ano magawa ng GP party list dito, Attorney? So maganda nga na-mention ni Sister Elian, Lakay. So of course, yung natin, yung ating inflation, worldwide inflation yan. Pero yung sa atin, yung pagtaas po ng bilihin natin, mga naisip po namin, tayo po ay supportive. Una po sa ating pagtaas ng across the board 200 peso minimum wage para po madagdagan ng syempre ng gagastusin. Alam niyo po, pag bumaba po kami sa Nueva Ecija, sa iba't ibang lugar, nakita namin kulang po yung sweldo ng ating mga kababayan. So totoo yan. Opo. So ano po ba? Ang Sister L lang laki lang ang sweldo, kulang pa sa kanya sa mamahal ng mga makeup. Malaki ba yung sweldo ko, Lakay? So pag tayo po ay nabalik sa Kongreso, ang plano po natin, gumawa tayo ng legislation para makontrol po natin yung price hikes. Pero hindi po lang yun gano'n hindi din po yun sustainable. So kailangan po talaga natin, lalo na po sa bilihin ng pagkain, ay yung pagsuporta po sa ating mga magsasaka. So paano po natin gagawin yon? Syempre po,
tuloy-tuloy naman po ang ating mga subsidies na ginagawa ng ating Department of Agriculture sa mga fertilizer, yung ating mga seedlings at mga tractors. Pero kailangan pa po natin improve naman yung post-harvest facilities. Ayan, importante yan. Yung mga dryer, yung processing po ng palay to bigas, and then yung storage kasi madami pong nasuspoil. So sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang ginagawa po doon yung ating local government. Batiin ko na lang din po sa ang aming governor doon, Governor Oy Umali. Hi, Gov. Good morning. Ang ninong ko po. So, ang ginawa po doon ay binibili po yung bigas ay yung palay from our farmers na secured yung kanilang presyo. So, sabi niya nga po, ang pag-import ng bigas is okay, pero dapat i-secure po natin yung mga presyo na bibili ng national government or local government doon po sa mga local production. We have to support our local farmers, yung production po ng mga agricultural products. Lalo na po sa amin kasi malapit po sa aming puso ang ating mga magsasaka dahil po ang Nueva Ecija po ay kilala bilang rice granary of the Philippines. Kaya lang tinalo na yata kayo ng Mindoro. Ayan, rice. Nung high school ako, elementary, pinag-aaralan rice granary of the Philippines sa Central Luzon. Central. Ngayon ay Mindoro na yata. Mindoro na ba? Nakuha na ba ang trono? Papayag ba ang Nueva Ecija, Lakay? Ayan. Siguro pagka ang bigas dyan sa Nueva Ecija ay 29 pesos per kilo, ayan. Rice granary of the Philippines. Ibabalik na yung titulo. At saka Lakay, madagdag ko lang po yung tayo rin po ay supportive sa mga batas on waste to energy. Ayan. Dahil po sa pagtaas ngayon ng oil prices natin, hindi lang naman po sa Pilipinas, sa buong mundo, kailangan po natin gumawa ng mga sustainable, renewable energy source para mapababa rin po natin yung mga presyo ng ating mga bilihin. Ang daming binabalak ka plata gustong gawin ng Actually, ang dami pa niya nga sasabihin. Wala na raw tayo oras eh. Ayan, pero bago magpaalam si Congressman GP Padiernos, eto muna. Si Congressman. Your business is our business. Hi kay Kong, batiin lang natin Lakay si Kong GP. Saan ba siya ngayon? Balita ko nasa LA daw, kasama daw yung mga may film showing daw doon sa LA. Ayan, oo. Hindi ko alam, ikaw nakakaalam yun eh. Meron ba Metro Manila Film Festival doon sa America, attorney? Nandun po si ating First Lady sa pagkakaalam ko po. First Lady. To support our the film festival. That was supposed to be done noong January po. Kaya lang po nagkaroon 'di ba po ng forest fire. Na-postpone. Siguro ipapalabas yung yung sa Malacanang. Ayan. Made in Malacanang. Ang tagal na noon, last year pa yun. Baka di pa napapanood sa Amerika. Ganun ba? Meron na yan sa Netflix yata dati. Ganun ba? Report mo na ni Miss Sofia. Balita negosyo muna tayo. Ang Department of Tourism magtatayo naman ng Eco-Tourism Center dyan sa Santiago City. Ang detalye balita mo, Sofia Gans. Sofia. Inilunsad ng Department of Tourism o DOT at ng lokal na pamahalaan ng Santiago City ang pagtatayo ng Darioc Hills Ecotourism Center na naglalayong palaguin ng turismo habang pinapanatili ang natural at cultural heritage ng lugar. Pinangunahan ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang groundbreaking ceremony kasama si Santiago City Mayor Alyssa Tan. Pinuri rin ni Secretary Garcia Frasco ang proyekto at sinabing mahalagang hakbang ito sa pagtataguyod ng sustainable tourism at maging ang inclusive development. Bukod sa pagpapaganda ng lungsod, inaasahan rin ang ecotourism hub na lumikha ng iba't ibang trabaho at pangkabuhayan sa mga lokal na komunidad. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Mayor Tan sa DOT dahil sa suporta nitong mapanatili ang cultural identity ng Santiago City. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kota dolyar kahapon sa halagang 57 pesos at 9 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Miss Sofia Gans, at ang sabi nating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. Hi, Ninang MG. Ang trading sa Forex ngayon na Sister L, nag-start sa 57 pesos and 83 centavos sa palitan ng dollar. Bumaba lakay. Akala Lumalakas ko, ang piso. kahapon nasa ano na yan, round off na lang, 58 na. Yan, 57.90 kahapon. Ngayon, magano. Pero sabi ni General, ayan, sinong General? General June Caparas, ayan, pakibati naman ng happy anniversary sa aking kumpareng si Bern Enciso ng Bureau of Customs. Ayan. Hello. Happy birthday ba lakay? Anniversary. Ayan. Anniversary. Happy wedding anniversary kay pare ko Bern and Mylene Enciso. Ayan. Sigurado ako masaya si pare kong Bern. Ayan. Siyempre, multi-millionaire na yan. Baka billionaire na ito. At binabada natin si Colonel Tuds de Toyato, Colonel Orly de la Cruz, at Kuyang Lito Villarosa, Rex Cayanong, at Dr. Ferdy Pagdilaw, at Glenda Olid, at happy birthday kay Ramada Karim. Ayan, Ramada Karim, Ramadan nga pala ngayon, ano ha? Yes, lakay. At happy birthday kay ating Hasmin Makabato mula kay Kuyang Noble Abul Kayer Makabato. Ayan, happy birthday ating Hasmin. Shout out ko lang to lakay, sabi dito ni Bong Ariola ng PCSO, sabi niya, magtipid din daw ng tubig. Conserve water, take a bath together. Kaloka ka? Akala ko loko-loko ka talaga, Sir Bong. Magsama sa bathtub niya. Akala ko nga ipapaligo, isahuri tas ipaligo ulit. Ayan, good morning Kuya Dado Milagrito, Jer Odi Japana, Dr. Isa Suntay, at Noble Captain Butsoriano, at Noble Hill de la Cruz, Joey Papa, at Noble Tom Angeles. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections. Biglang bakit ikaw pala? Hindi, kaya tanong natin kay Attorney GP Padiernos, ayan, bakit ang galing sa puso party list ang dapat nating ilukluk muli sa Kongreso, Attorney GP? Ano ang asahan natin sa inyong party list? Galing sa puso party list. Muli po, Lakay Deo, very grateful po ako. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. At syempre, gamitin ko lang din po yung oras na to. Batiin ko lang po ang ating kapartner sa Senado or magiging senador na hopefully si Kuya Will Revillame. Hi, Kuya Will. Di pa nagpunta rito, di pa namin bigyan ng jacket dito. Tagal na. Ayan, kasama ko po kasi siya kahapon, kami nila Senator Bongo. Mikot po kami sa Quezon City. Senator Bongo, good morning. So kami po ang galing sa puso party list or GP party list 132. Kami po ay humihiling ng tulong sa ating mga kababayan na kami po umikot po kami sa iba't ibang lugar. Pinakinggan po namin ang mga pangangailangan, mga pangarap ng ating mga kababayan at gusto po namin masakatuparan nito. So tulungan niyo po kami makabalik nang sa ganon, maging parte po tayo lahat ng isang magandang kinabukasan para sa ating bansa at sa ating mga kababayan na nangangailangan. So muli po, ako po si Attorney JP Padiernos at galing sa puso GP Party List 132. Ayun. Maraming salamat po. Ayan, sabi 132. Gwapo pala si Attorney GP Padiernos. Binata pa ba siya? Sino nagtatanong dyan? Ito si ano pangalan? Si Sandra. Ayan. Binata pa ba si attorney? Binat na raw. Ayan, binat. Nabinat. Congressman GP Padiernos, sir, attorney, maraming salamat. Good morning and good luck. At anong numero kayo sa balota?
132 po sa likod ng balota. Tandaan lang po natin, isa lang po ang pwede nating iboto sa darating na eleksyon. Wag po natin sayangin. Karamihan po kasi lakay Deo, hindi po kasi bumabota Sister El sa party list. Sa likod po kasi siya. Nakakalimutan. So alam nyo na, titingnan exercise your right to vote. Yes. And tandaan lang po again, yung ating tatlong advocacies, yung ating edukasyon, kabuhayan, kalusugan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang magsasaka. Ayan, Attorney GP Padierno sa first nominee ng GP Party List, galing sa puso, mapagmahal na puso. Maraming salamat. Sana all mapagmahal. Hoy, happy birthday din kay Kuyang Berusiful Relly Salvador. Birthday po kay Kuyang Relly, ha? Alamat ang emperador dyan. Binabati ka na mga sa Teodoro M. Calao Masonic Lads. At binabati natin ang mga nasa Paracali High School Batch 73 sa Camarines Norte sa kanilang 52nd anniversary homecoming sa Paracali, Camarines Norte. Naku, maraming ginto dyan. Mula kay Captain Edgardo Durante. At yan ang kabaran ng palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.